Hello Capricorn! So welcome sa iyong July 2024 astrological reading. So this is for Capricorn rising. So check mo yung iyong sun or yung iyong rising kasi mas makaka-relate ka or makaka-resonate ka kung alam mo yung rising sign mo. So yeah, let's start your reading, Capricorn. This is on July 2024. Magsimula tayo sa new moon, which is happening on July 5, 2024. Yung new moon mo ay nasa 7th house and it is on Cancer. Okay, yung zodiac sign of Cancer is full of emotions, alam mo yon. Tapos yung new moon dito, dahil ito ay nasa iyong 7th house. 7th house is regarding relationship, marriage, contracts, business partners, any kind of partnership, no? Maaaring may mga mabuo or new beginnings regarding dyan, mabuong bagong partnership, bagong relationship. Maybe if you are in a relationship, pwedeng dito rin mabuo or mapag-usapan yung deeper or baguhin na natin tong relationship natin, ipunta natin sa mas deeper level of commitment, which is engagement, pwedeng ganon. And maganda to, pwedeng magbigay ito ng happiness or depende depende kung ano, kasi mamaya babanggitin ko sa'yo, may ibang placement pa ng planet, but anyway, some of you, it would create a lot of happiness for you and the new beginning na magkikreate ng a lot of emotions. Ano ba dapat maramdaman dito? Feeling of excitement, ayan. So anyway, moving on, pumunta tayo sa susunod na pangyayari, which is on July 6, 2024. July 6, 2024, si planet of Venus, magkakaroon siya ng pag-i-square sa asteroid na si Chiron, which is si Chiron kasi is an asteroid na nakafocus siya sa transformation, rebirth, evolution, death, and power. So, si Chiron actually is a teacher, no? And marami siyang, kumaga during that time, pwedeng may mga matutunan ka or may mga iturong lesson sa'yo itong aspect na to or itong placement na ito. Venus is nandito sa iyong 7th house and yung Chiron naman ay nandito sa 4th house. So, yung 4th house ay may kinalaman yan sa family, parents, home, ayan, mga, sabihin na natin, mga, mother, children, ayan yan. Ngayon, dahil yung square ay medyo hindi maganda ang aspect na yon, so pwedeng magkaroon ng challenge pagdating sa relasyon mo dito sa mga nabanggit ko, no? Pwede mag-create ng tension para doon sa mga taong involved. And pwedeng dito maramdaman mo yung feeling na parang hindi ka binibigyan ng hindi ka pinahahalagahan, or ganito ba talaga, ganyan-ganyan, and parang hindi ka sure, no? Kung, yun nga, kasi actually, the way I see your chart, high chance of unwanted pregnancy para sa iba, no?
At itutuloy natin ang reading kung bakit ko nasabi yon. Dahil on July 15 na tayo. July 15, meron tayong Mars and Uranus conjunction and Sun square Chiron. Yan, sabayan na mangyayari. Pero ang epekto nito ay before July 15, before and after and on, yan, July 15 mismo. So, mga days before and days after, pwedeng maramdaman mo yung epekto nito. Actually, yung Mars and Uranus conjunction na nangyayari sa Taurus, isa sa event na nangyari na importante, no, nung panahon na nangyari ito ay noong 1941. 1941, during that time, it's World War II. So, pwedeng, sabihin na natin, pwedeng magkaroon din ng mga ganong changes sa mundo during this time. Dahil ito ay mag-create ng tension, not only sa bawat isa sa atin, pero sa whole world, pwedeng maramdaman ang effect nitong Uranus and Mars conjunction. Ngayon, babanggitin ko sa'yo yung epekto na to sa'yo individually, no? With you Capricorn, ito ay nasa iyong 5th house, yung pangyayari ng conjunction ng Mars and Uranus, which is yung 5th house ay may kinalaman sa romance, love, or love affairs, no? Creativity, fertility, pwedeng dito yung maramdaman mo yung childlike spirit, no? Para ka nasa bata ulit, ganun. Or also ito ang house for fun and creativity. Ngayon, dahil nandito yung Mars and Uranus conjunction, high chance na magkaroon ng big change, no? Dito. Pag-usapan natin si planet na Mars. Si Mars kasi is a very aggressive and very brave na planet yan, no? Also, that is a planet for competition. Nandun yung lakas ng loob, nandyan yung aggression, and this is a planet of action. Tapos si Uranus naman is a planet of change, no? This is also a planet of rebellion. May mga unpredictable or hindi mo inaasahang pangyayari during dito sa planet na ito. Tapos ang pagtatabi niya sa Mars, at ito ay nangyayari pa sa iyong 5th house, which is Taurus. Parang nakakita dyan ng bull. Alam mo yung bull, kasi yung Taurus is a bull, yung symbol niya, bull, na parang nakakita ng pula. Yan. Ngayon yung bull na nakakita ng pula, pasugod yon. So nandun talaga yung agresibong energy that time. And yun nga, July 15, 2024, pwedeng may malaking pagbabago para sa'yo. On or before, ha? On, before, and after days, yan. Pwedeng maramdaman mo ang effect niyan. So, some of you, if you are involved in a third-party situation, yan talaga kagulo. Pwedeng magkaroon ng pag-aaway, pagkakagulo dyan. And unwanted pregnancy possible. Some of you, if you are in a relationship, nakita tayo ng pagbabago pagdating sa inyong sexual activities. Pwedeng maging mas more creative ang bawat
isa sa inyo. And because it's the house for being happy, being childlike, and gusto mo ma-express yung talagang nasa sa loobin mo. And this is also good time if you are planning na magbuntis, no? Maganda yon dahil pwedeng maging parang makabuo during this time. Also, pag-usapan natin yung sun na nag-square sa Chiron. During this time, nandito yung desire mo or pagkagusto. Pagdating sa mga challenge na ma-resolve, regarding dito sa mga challenges during this time, nandun yung kagustuhan mo na ma-resolve yung mga frustration or hindi pa naayos na arguments or problema in the past regarding sa sarili mo or regarding sa mga tao kasi yung Chiron kasi is nasa home, they're talking about home, family, mother, children, ayan. And by the way, if you do have a child, teenager child, so high chance of a rebellion ng mga anak. So, kung may anak ka na, so be careful at ayun, medyo i-guide mo ng maayos. Also, punta tayo dun sa sun, yung sun na nag-i-square sa Chiron, balik tayo doon. This will give you a lot of confidence, no? During this time. Para dun sa mga dating kinakatakutan mo na parang hindi, haharapin ko to. Parang ganun. Okay, so moving on sa next event, which is July 20 and 2024. Si Mars naman, nagsisextile siya kay Neptune. Okay? And hindi ko na lang nailagay yung planet, but this is the Mars and yung Neptune is on Gemini. 29 degree. So, ito yung maaring gustuhin mong magsakripisyo. Alam mo yun, isa-sacrifice mo yung sarili mo. Kasi mas iisipin mo kung ano yung, mas uunawain mo kung ano yung dapat gawain talaga dito. Okay? Yung communication mo during this time magiging mas intuitive and telepathic. And during this time, pwedeng, by the way, si Neptune is about healing, dreams, and intuition. Ayan. May kinalaman din ito sa spiritual awareness and mysticism and also your imaginations. So, maaring mas mangibabaw sa'yo dito yung usaping spiritual, diba? Especially if you are having this problem regarding unwanted child or biglaang pagbubuntis, parang ganyan. Mas iisipin mo na lang yung future dito. Okay? And anyway, move on tayo sa sumunod na event, which is on July 21, 2024. Kasabay ng full moon ay ang pag-i-square naman ni Mercury, which is yung kulay green dito. Pag-i-square niya kay Uranus.
and full moon in Capricorn. Okay? And yung Capricorn is yung sign mo, yung iyong rising sign. So, yung full moon dito, okay, yung full moon dito ay pwedeng magkaroon ng impact pagdating sa iyong sarili. Okay, because, that is your first house. First house is regarding your appearance, sarili mo, body mo, first impression ng ibang tao sa'yo, and yung approach mo sa buhay mo. So, pwedeng mabago yan during this time. And, ito pwedeng magkaroon ka ng mga limitasyon and commitment, no? Para sa mga bagong expectation ng mga importanteng tao sa buhay mo. And maaaring i-consider mo sa sarili mo kung ano ba talaga yung commitment na dapat mong gawain during sa event na ito or sa buhay mo ngayon. And pwedeng ito, may kinalaman din ito doon sa pangyayari doon sa new moon. Pwede magkaroon ng mga boundaries na isiset mo sa'yo. Magkakaroon ng mga goals na isiset mo para sa sarili mo. And, pwedeng magkaroon din ng kaliwanagan sa kung ano yung mga step na dapat nagagawain sa susunod, no? After ng mga pangyayari. Lalo na ito ay tapos na yung mga pangyayari, mga biglaan, mga surprise, etc. Ano na yung susunod na step na gagawin doon? Pwedeng dito yun mabuo. Kaya lang kasabay nito ay ang Mercury na nag-i-square sa Uranus, which is ito magbibigay din sa iyo ito ng changes pagdating sa iyong daily routine and interaction. Lalo na si Mercury ay nasa 8th house. So si 8th house naman ay may kinalaman sa shared finances. Ayan, inheritance, tax, loans, property, partners, resources. If you are planning na mag-loan or regarding tax, etc., may kinalaman sa property, regarding sa mga bagay na yon, with the Mercury square Uranus, medyo kung ikaw ang nagko-control nung bagay na yon, medyo pwedeng magbigay ito ng upset or hindi magandang balita para sa'yo, or magbigay ng tension para sa'yo, or may mga hindi magagandang news and experience regarding dito sa mga bagay na ito. And also, maaaring magkaroon ng change of plans na hindi mo inaasahan. Bakit kailangan baguhin yung plano. So, so maybe sa susunod mo na lang gawain pag hindi na maganda pag maganda na yung aspect. Ayan, lalo na yung mga nag-a-apply ng loan, etc. And pwede mabago yung timpla mo pagdating dito sa bagay nito. If ever na meron ka mga a-attendan na kailangan pumirma ng mga paperworks, wala ka sa wisyo nito, wala ka sa konsentrasyon. Okay? Maaring mas mataas yung iyong excitement, or mas alam mo yun, dahil ma-excite ka that time, o basta kung ano yung emotion mo maka-apekto doon sa ginagawa mo, ma-distract ka, at maging hindi ka maging less responsible ka during that time. So
dahil doon sa distraction na yon, magkakos yun ng hindi maganda. So, yung pagpirma, mag-ingat, doble ingat, basahin mo mabuti yung mga pinipirmahan. Okay? Maaaring magkaroon ng problem din with regards to your communication, whether ito ay sa person or pagdating sa mga nililista, sinusulat, or sa internet. Pwede magkaroon ng mga misunderstandings. Pwede din magdulot ito ng pagkakaaway or pagkakagulo. And also, hindi magandang balita regarding sa iyong pwedeng regarding sa anak, or pwedeng if there's a third party situation, yun nga, pwedeng maungkat, pwedeng malaman. Like what I've told you, yung effect kasi nitong Mars and Uranus, pwedeng before and after. So pwedeng malaman yung mga ganoong bagay. And regarding sa mga hindi magagandang balita regarding sa love, pwedeng malaman yan, and romance. Okay? So, wag basta-basta gagawa ng desisyon during that time. Maging flexible ka lang and open-minded regarding sa mga unexpected event na mangyayari sa'yo. High chance din ang pagkasira ng sasakyan and problem sa mga technology like printer. So, yun nga. So, that's it for now. Medyo halo-halong emotion ang pwedeng maramdaman mo this July 2024. I wish you luck and take care na lang. Thank you for watching and bye-bye.